Dante, ano ang pahayag ng pamilya ni Percy Lapid sa unang anibersaryo ng pagkamatay nito? Magandang gabi, Monica. Ayon nga sa kapatid nitong pinaslang na broadcaster na si Percy Lapid, itong sinabi ni Roy Mabasa na yung nangyari sa kanyang kapatid ay magsisilbi sana ng legacy o magiging paalala sa lahat na dito sa ating lipunan ay dapat manaig ang katarungan o hustisya. Nanghihikayat din ang pamilya Lapid na isulong ang patas sa transparent na prosesong legal para sa pamilya at kaibigan nito. Patuloy na nanawagan ng mabilis na hustisya ang pamilya ng pinaslang na broadcaster sa pamamagitan ng pagpapanagot sa mga salarin. Kasabay ng unang taon, Monica, ng pagpaslang kay Lapid ngayong araw, nagtipon-tipon ang ilang grupo at mamamahayag sa harapan ng Department of Justice o DOJ. Kaninang umaga. Tulad ng pamilya Lapid, hustisya rin ang sigaw ng mga ito para sa pinaslang na radio broadcaster. Bagamat mayroon na umanong 3 na nahatulang guilty matapos umamin sa kanilang partisipasyon sa krimen na sina Aldrin Galicia ng Sputnik Gang, Alvin Labra ng Batang City Jail at Alfie Peña Redonda na pawang inmates ng New Bilibid Prison, subalit hindi pa rin nila nahuhuli ang mga sinasabing mastermind sa pamamaslang tulad ni dating Bureau of Corrections o Bucor Director General Gerald Bantag. Sa ngayon, nananatiling at large si Bantag matapos maglabas ng arrest warrant ang korte sa Las Piñas City at gayon din sa Muntinlupa City. Hindi natin maitatanggi na nagkakaroon ng chilling effect, no, sa bawat pagpaslang sa ating mga kasamahan. Kaya importante na maresolba ang kasong ito, lalo na pinagmamalaki ng bagong administrasyon na he is upholding press freedom. Ayon sa National Union of Journalists of the Philippines o NUJP, sa loob ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., 100 pag-atake na sa mga mamamahayag ang kanilang naitala. 3 rito ang napatay. May mga kinasuhan din ng cyber libel. Patunay umano ito na mayroon pa ring impunity sa bansa at paglabag sa karapatan sa pamamahayag. Samantala, Monica, positibo naman ang Department of Justice o DOJ na mahuhuli rin si Bantag. Si Bantag ay mayroon ng patong 2 million pesos sa ulo para sa ikadarakip nito at 1 milyong piso naman para sa kapwa nito akusado na si dating Bureau of Corrections Jail Officer Ricardo Zulueta. Hindi kami tumitigil. Sasabihin ko sa inyo, we're not stopping at anything. Yan po, makukuha ho natin yan. Makukuha po natin. Monica, mula nga noong na umattend ng preliminary investigation si Bantag dito sa Department of Justice ay hindi na natin siya nakita o hindi na siya muling nakita ng publiko. Nagkaroon lang siya, Monica, ng interview dito sa may mga vlogger, tatlong mga vlogger na in-interview siya, mga 2 linggo na nakararaan. At ang sinabi naman dito ng Department of Justice, ito ay labag, Monica. Kumbaga, labag sa batas, ito ay kumbaga parang pambabastos sa ating korte dahil nga wanted itong si Bantag. Kumbaga, hindi mo na siya bibigyan ng channel para makapagpahayag ng kanyang kumbaga saloobin. Ang kailangan ay harapin na niya ng formal yung mga kasong naisampa sa kanya sa korte kaugnay ng pagkamatay ni Percy Lapid at gayon din dito sa sinasabing middleman sa pagpatay kay Lapid na si June Villamor. Yan man ang ating update mula dito sa DOJ sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento.